So, isa-shoutout lang namin itong tao na to na kahit pagod, puyat, at ang daming ginagawa busy sa school, nakuha pa rin mag-OOTD sa school. Plus, kahit di pa siya umuwi ng bahay, pagpasok talaga nito, lagi itong naka-OOTD. Grabe. Laging may fit check. Laging may fit check siya. Shoutout sa'yo. From top, bottom, and shoes. Hindi siya nag-uulit ng damit. Nag-uulit pero ibang ibang pares na. Parang ibang pares. Kung iba rin ka-partner ng damit. Yung damit na yun. So parang mini-mix and match niya. Pero pwede mag-ulit. Tapos di umahalata na naulit ni Ian Adam Gayem. Hello, shoutout sa'yo, Ian. Hi, Adam. Hello. Oy, Ian Adam, hello. Mukhang mayaman tong frenny ninyo na to. Bunso to. Oo, bunso. Kaya... So pag bunso, mayaman na agad, di ba pwedeng taga-salo lang lahat ng mga pinakinabangan ng mga ate kuya mo? Ayun pala, kaya pala siya maraming damit. Yung mga naiwan sa bahay siguro mga kapatid, ay sa kanya na. Kayo, nag-uulit ba kayo ng damit? Yes. Talaga. So, partner na lang ng iba-iba. kaya pala may nangangamoy ngayon. Charot! Nag-uulit pala ng walang laba-laba, Justin naman. Uy. Alam nyo ba, sa mga artista, parang hindi pleasing para sa ibang mga tao na malaman na nag-uulit ng damit ng artista. Kaya nga, lagi silang may sponsor or meron sila talagang stylist. Pero, ewan ko kung nabalitaan nyo to recently, si Maine Mendoza. Nabasa ko sa parang Twitter. merong parang nag-tweet about Maine Mendoza's inuulit na damit. Ganyan. Si Maine parang nag-react doon na, bakit masama ba mag-ulit ng damit? Parang dapat ba? Sa yung sagot niya, parang dapat ba nag-uulit ng damit? Or dapat ba hindi nag-uulit ng damit? Ganyan. Porke ba artista, dapat hindi na nag-uulit ng damit? Para sa akin lang ang damit naman, yes, it's a necessity. Pero, hello, para lang magkaroon ka ng bagong damit or para lang ma-please yung ibang tao na may bago kang damit, bibili ka, di ba? Hindi para sa sarili mo. So normally, kayo ba, magkano yung range ng mga presyo ng damit na binibili nyo para sa sarili niyo para lang magkaroon kayo ng bagong damit? Ako siguro nung Pasko, ang pinakamahal ko na, yun ay pinakamahal ko talagang damit, 380. Yeah. Talaga? 380 pesos? Oo, ang bigat pa sa loob ko nun. Sabi ng mama ko, hindi, maganda nga sa'yo yan, anak. Ganyan talaga siya. Ang hirap kasing gumastos talaga, no? Lalong-lalo na kapag tumaas ng 100. Totoo yan. Etong matindi. Sa ating mga girls, parang mas marami kasing murang mga damit Ibang klase kapag sa lalaki. Ang mga damitan ng mga lalaki, pantalon, parang ang mamahal. I mean, mas doble sa presyo ng pang-girl. Yung pantalon, actually, nag-range siya ng parang 300, ganyan, or plus. And wala pa yun sa damit kasi 300 din halos yung ganun. Kaya ang ginagawa ko pag may mga sale ganyan, dun ako umu-order. Tapos lalo kapag may mga buy one take one sa TikTok. Sa TikTok na kayo bumibili ngayon. Kasi yung mga branded na mga damit, wala na sa 300s, no? Hello, wala na siya sa hundreds, nandun siya sa mga libo-libo. Magamit ng 4 digits. Oo, tapos biglang makokloroxan lang, diba? Parang pagkamahal-mahal ng bili mo, tapos biglang kokloroxan lang pala ng nanay mo. Sasabihin, hala, natalsikan lang. Hala, natalsikan lang. Naghali yung deputy sa Dikulay. Pero, napaka practical na mag-ulit ng damit regardless kung artista ka or hindi. Pero kung marami ka naman pera, bakit naman hindi ka mag-ulit ng damit? Si Maine Mendoza for sure. Mayaman naman yun. Yes. Pero nag-uulit ng damit kasi practical na tao. Pero sige, kung talagang ayaw mo talaga na makita ng ibang tao na nag-uulit ka ng damit, I think ang pinakamagandang gawin doon, alam mo kung ano? Ano po? Ang ulit-ulitin mo lang yung underwear mo. At least, tago. Oo, yun lang yung natatago. At higit sa lahat, hindi masyado magastos yun. Maamoy nga lang. Pero yung gastos mo, nandun na sa panlabas na anyo mo, diba? Yung hindi lang
pang-intimate. Ayan. Yung panglabas na talaga. Oh, wag ka lang magpapalapit ng tao sa iyo. Yung? Pero again, it's all about priorities and it's all about how these things make you feel good. Kasi for sure, yung friend niyo na yan, na si Ian, na nagme-mix and match ng damit, laging may OOTD, lagi siyang may time to do it, it makes him feel good. Totoo. Kayo, ano yung nakakapag-make feel good sa inyo? Parang ganun din. Minsan kapag nakakapag-suot ka ng bagong damit or yung damit na yun ay gusto mo talaga, favorite na damit mo, nakakataas siya ng confidence. Parang, parang gusto mong maglakad, ganyan. Parang hindi ka nahihiya kasi maayos yung damit mo, comfortable ka, and at the same time, relax, ganyan. Oo. Hindi mo kailangan... Kapag talagang gustong-gusto mo yung damit mo, kahit may pigsa ka, makakalakad ka. Ganun yung feeling. Tapos as harap sa salamin, di ba? Ganun yung feeling. Kapag looking good ka, you really feel good inside. Totoo. Iba yung confidence level. Yes. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga nag-OTD dyan. Nagfi-fit check palagi. Huwag nyo na po silang pakialaman dahil kaligayahan po nila yan. Okay. At higit sa lahat, hindi porke ganun, narcissistic na. Kasi yung iba iniisip parang, ay, narcissistic na to, pero ang di nila alam, wala lang, talagang gusto lang talaga nilang gawin yun. Di ba pwede ding trabaho lang? Baka maka-attract ng pera, di ba? Kasi meron yung magbibigay bigla ng mga sponsor, ganun. Oo. Pinagtatanggol ko rin yung sarili ko. Ipaglaban. Hindi po kami GGSS. Talagang kailangan lang namin ng pera. Ganon. Anyway, magbabalik po kami mamaya. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. DJ Ray Ray. And DJ Justin. At ngayon, pakinggan naman natin ang American Heartbeat by Survivor. Yun, oh. Sasakyan sigaw.